guys na bilang bago dito sa YouTube ay nakaka-stress madalas, lalo na pagka yung mga upload natin dito sa ating mga channel ay hindi man lang makaahon sa 10 views, 20 views, minsan pahirapan pa tayo makaabot sa 100 views. So dito guys, ituturo ko sa inyo yung 4 na method para kahit papano is mas malaki yung tsansa na kayo ay umangat dito sa YouTube, especially sa views, subscribers, and watch hours nyo. So I suggest guys, i-ready nyo po yung cellphone nyo, yung laptop nyo, or kung meron kayong desktop sa bahay no, para kahit papano masundan nyo po yung step by step na babanggitin natin sa vlog na to. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So yung unang i-discuss ko sa inyo guys ay yung tinatawag natin na trends, no? So kung pupunta kayo sa inyong mga YouTube studio, pagka-click nyo doon sa analytics is may makikita kayo doon na parang isang tab na nasa bandang kanan at ang pangalan nito ay trends. So dito sa trends guys ay parang binibigyan kayo ni YouTube kung ano nga ba yung mga topic na nire-research ng inyong mga viewers, no? For example, may clinic kayo na ganung topic at may nakita kayo na parang high interest yung nakalagay doon, ibig sabihin, yung percentage ng viewers nyo, yun yung hinahanap nilang topic dito sa YouTube. So dito guys, nakaka-apekto siya para kahit papano mapataas yung subscribers nyo, yung views and watch hours nyo dito sa YouTube. Malaking bagay din siya dun sa mga content creator na walang maisip na content, no? Kasi alam natin guys na dito, pwede natin makita kung ano yung category na hinahanap ng mga viewers natin, or sabihin natin yung mga naging viewers natin this last 28 days. So sabihin natin guys, yung ratings nun is parang medium lang or sabihin natin high interest. So meaning kung merong high interest doon sa topic na yon or doon sa trends na yon, meaning is yun yung gawan nyo ng content para kahit papano is malaki yung chance na tumaas yung views and subscribers or sabihin natin kahit yung watch hours nyo dito sa YouTube. So yung pangalawa naman guys ay yung tinatawag natin na customized subscribers link. Alam nyo ba guys na pwede nyong i-generate yung sabihin natin yung YouTube channel link nyo para kahit papano once na i-click ito ng inyong mga viewers ay pwede na agad nilang i-subscribe yung channel nyo na hindi na mahihirapan yung mga viewers nyo. Kasi guys, parang ang nangyayari dito, once na i-generate nitong platform na ito yung YouTube channel link nyo is rekta na. So kumbaga parang confirmation na siya na yung mga viewers mo noon is pwede na nilang isubscribe yung channel mo ngayon. So, dahil nga sa customized subscriber link na to is parang tinatawag siya na call to action, na kung saan is sobrang laki ng chance na mapasubscribe mo yung mga viewers mo dito sa YouTube. So guys, simple lang siya gawin. So copy nyo yung link ng YouTube channel nyo and then i-paste nyo siya dito. So by the way guys, iiwan ko yung link nitong platform na ito. And by the way guys, safe naman to guys, kaya hindi nyo kailangan mag-alala. So after nyo i-generate yan guys, itong platform na ito ay magbibigay ng link sa inyo na kung saan pwede nyo siyang i-share. Mag-iiwan tayo ng customized subscriber link sa ating comment box na pwede nyong i-try. So for example, clinic nyo yan, automatically guys, may lalabas na parang pop-up window na kung saan parang ini-invite ko kayo na i-subscribe nyo ako. So guys, alam ko yung iba hindi nyo pa alam ito kahit sabihin natin na sobrang tagal nyo na dito sa YouTube. And for sure guys, alam ko na makakatulong ito para kahit papaano madagdagan yung subscribers ng channel nyo. So guys, yung pangatlo is yung tinatawag natin na YouTube end screen, no? So alam ko yung iba sa inyo guys is pag tinatapos nyo yung video ko is nagtataka kayo bakit may lumalabas na dalawang video. It's either nandito or naandito. Minsan may channel pa sa gitna. So yung tawag doon guys ay tinatawag natin na YouTube end screen, na kung saan guys ako yung nagko-customize noon and at the same time sobrang laki ng chance na for example natapos mo yung video ko, may chance na panoodin mo yung isa-suggest ng YouTube end screen na kung saan nakaka-apekto siya para mapataas yung views ng isang video or sabihin natin yung views ng isang channel. So ang nangyayari guys, for example kung yung lahat ng video mo ilalagyan mo ng end screen is ito yung tinatawag natin na domino effect again. So always ko na mention yung domino effect na kung saan like for example, napanood mo yung video ko, so si YouTube magsasuggest siya ng another video ko. So kung hindi man siya magsuggest, madalas nagiiwan ako ng end screen, di ba, dun sa ating ipatapos na yung video. So ang tendency guys is kung ikaw ay naging interesado dun sa mga vlogs ko is papanoodin mo pa yon. So i-click mo pa siya. So ang tendency guys, no, nagkaroon na ako ng views doon sa pinanood mo na video, dahil nga papanoodin mo pa yung isang video ko, di madadagdagan na naman ako ng another view. So that's why
habang lumilipas ang araw or sabihin natin itong linggo na ito is talagang malaki ang nadadagdag sa viewership natin every week. So that's why guys, I suggest kung kayo ay bago dito sa YouTube, wag nyong kakalimutan itong tinatawag na end screen na ito. No? So I know pinapakita ko siya kung paano siya gawin step by step, kaya hanggat maaari guys, panoodin nyo mabuti kung paano nga ba ito isineset up. Ayan, as you can see sa ating screen. So ganyan lang po siya i-set up guys, para kahit papano kung may maging viewers man kayo, so sobrang laki ng chance na hindi lang yun yung video na madagdagan ng views. So for sure guys, yung mga videos na ilalagay nyo sa end screen nyo ay aangat din ang views nyan. So yung pang-apat guys, ito na yung pinakahuli. Ito yung tinatawag natin na YouTube cards. No? So makikita nyo lang siya sa ilalim ng end screen. So ito guys, malaking bagay siya. So wala siyang pinagkaiba doon sa tinatawag natin na call to action, na kung saan pagka nanonood kayo ng video, parang may lumalabas. It's either dito or dito. No, so yan yung example natin guys. So ako guys, ang madalas na nilalagay ko dyan sa YouTube cards ay yung channel ko mismo, tapos ang nilalagay ko na text is subscribe. Kaya mapapansin nyo guys, kahit papaano, time to time, nadadagdagan yung subscribers natin. For sure guys, malaking tulong siya. Lalo na dun sa mga nakakalimot mag-subscribe. Kasi guys, may mga viewers tayo na nagustuhan nila yung content, but may time talaga na nakakalimutan nila mag-subscribe. So parang yung mga nabanggit ko kanina is like a reminder sa mga viewers natin na pwede nyong isubscribe si DJMA, like yung nakikita nyo kanina, which is yung YouTube card. Okay, so malaking bagay siya guys para madagdagan yung subscribers nyo dito sa YouTube. So yun lang naman guys yung i-discuss ko sa inyo ngayon, and kung sa tingin nyo nakatulong itong vlog ko sa inyo, no, so don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. And by the way guys, no, so shoutout pala sa mga channels na to, so usod tayo. So maraming salamat po sa inyong always na panonood sa ating mga vlogs. And katulad nung sinabi ko kanina guys, di ba binigyan ko kayo ng example about sa end screen. So ayun nga guys, dito it's either nandito sa tapat ng mukha ko or dito sa left side ko, may lalabas na mga video dyan. So I suggest guys, kung natapos nyo itong vlog na ito, is pwede nyo din po panoodin itong dalawang video na ito. And of course guys, don't forget to subscribe our channel DJMA for more videos like this. So yun lang naman guys, maraming salamat.